Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lahala sa gabing madilim. Patatahimikin na kaya ni Carlos si Don Pepe? O si Zoe na ang magsasabi ng lahat dahil kinakain na siya ng konsensya niya? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, agad na sumugod si Giselle sa East Ridge dahil sa nangyari kay Don Pepe. At naabutan niya si Robert na nag-aalala din sa kalagayan ng papa niya. Umiiyak na napayakap si Giselle kay Robert at tinanong niya kung kamusta na ang papa nila. Hindi makapagsalita si Robert at mas lalong kinabahan si Giselle. Umiiyak na sinabi ni Giselle na dati nakikita ko si Papa na malakas at nakikipag-away sa atin. Nakikipaglaban sa mga prinsipyo niya at paniniwala niya dahil ganun si Papa. Ayaw kong nakikita siyang ganito, mahina at walang magawa, lumalaban para sa kanyang buhay. Habang si Robert ay nakikinig lang kay Giselle. Ubeng, kapag nawala ang Papa, wala na rin akong pamilya. Sabi ni Robert, may hininga pa ang Papa. At andito ako para sa iyo, ate. Kami ng mga anak ko. Sabi ni Giselle, hindi mo ako naiintindihan. Ikaw andyan ang mga anak mo. Ako, si Papa lang ang kasama ko. Kaya hindi pwedeng mawala, ubeng, si Papa. At tiyak nang iyak si Giselle. Sabi ni Robert, hindi mawawala si Papa, ate, kasi ang dami ko pang sasabihin sa kanya. Kailangan ko pang mag-sorry sa kanya. Kailangan ko pang ipakita sa kanya na maabot ko ulit ang pangarap ko. Magiging doktor ako ulit. At sinang-ayon na naman ito ni Giselle na magiging doktor ka. At napasandal na lang si Giselle sa balikat ni Robert habang umiiyak. Samantala, naabutan naman ni Moira si Zoe na umiiyak at nagtataka ito kung bakit siya umiiyak na walang tao sa paligid niya. At sinabi ni Moira na okay yan para hindi ka talaga pagsuspetsahan. Ikinagalit naman ito ni Zoe at sinabi niya kay Moira na akala mo ba nagkukunwari lang ako? Mami, lolo ko pa rin siya at muntik na siyang mamatay ng dahil sa akin. Mami, tama nga si Lolo na kinakain ako ng konsensya ko. Anong gagawin ko, Mami? Galit na sinabi ni Moira kay Zoe na tumigil ka na. Huwag kang magpakain sa konsensya mo. Ayusin mo ang sarili mo. Hindi pa patay ang lolo mo. Ikinabahala ni Zoe na paano kung talagang mawala ang lolo niya. Ano ang gagawin natin? Sabi ni Moira, mas maigi, walang makakaalam ng sikreto natin. Iyak nang iyak si Zoe dahil hindi niya alam ang gagawin niya kapag namatay ang lolo Pepe niya at hindi niya ito kakayanin. Todo iyak si Zoe at sinabi niya kay Moira na Mami, hindi siya pwedeng mawala, gusto ko pa siyang mabuhay. Naawa naman si Moira sa anak niya at niyakap niya ito. Maya-maya ay dumating si Giselle na may mga kasamang pulis at sinabihan niya si Moira na kailangan ko ang fingerprints ni Zoe. Na ikinagulat ni Moira at sinabi nito na talaga ba Giselle? Sa ganitong panahon yan pa ang uunahin mo. Lumapit naman si Giselle at galit na sinabi niya kay Moira. Sabi ng doktor na hindi na alam kung kailan magigising ang papa, kaya ibig sabihin, hindi niya masasabi sa mga pulis kung sino ang gumawa nito sa kanya o kung sino ang gumawang kumidnap sa kanya. So ako na ang gagawa ng paraan para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa papa. Nag-alala naman si Zoe kaya sinabi niya sa tita Giselle niya na hindi naman niya sinaktan ang lolo niya. Sabi ni Moira kay Giselle na mali siya nang ibinibintang sa kanila at inusyente silang ng anak niya. Galit na sinabi ni Giselle kay Moira na maniniwala lang ako kapag pulis na ang nagsabi na inosente kayong dalawa. Napatingin si Zoe sa mami Moira niya at wala silang nagawa sa kagustuhan ni Giselle. Sa presinto, dinala si Moira at Zoe para kuhaanan ng fingerprints. Habang nagaantay ang dalawa ay kinakabahan si Zoe. Sabi niya kay Moira na hindi niya ito kayang gawin. Sabi ni Moira, Zoe, hindi ka na pwedeng tumanggi. Ano ba ang kinakatakot mo? Nagbigay din naman ako ng fingerprints ko. Sabi ni Zoe, Mami, hindi mo naiintindihan. Yung mga gamit na nakuha nila kay Lolo Pepe galing sa akin yun. So may fingerprints ako dun. Pati mga fingerprints ni Doc Carlos kasi sa kanya galing yung mga gamit na yun. Napamura si Moira sa galit kay Zoe at kung bakit hindi niya agad ito sinabi sa kanya ng maaga. Wala na tayong magagawa, andito na tayo sa presinto. Maya-maya ay lumapit na ang pulis kay Zoe at sinabing, Miss Tanyag, kukuha ng kana po namin ng fingerprints. Sumunod po kayo sa akin. At kabadong-kabado si Zoe at napatingin na lang ito kay Mami Moira niya bago sumunod sa pulis habang si Moira ay naiwan na kinakabahan din. Kinabukasan sa bahay nila Zoe ay magkausap sila ni Moira dahil nalaman nila na may pa-prayer vigil na magagawin para sa lolo niya at kailangan nilang pumunta.
Ayaw sanang pumunta ni Zoe dahil hindi niya na kaya pang magpanggap sa mga nangyayari at kinakain na siya ng konsensya niya. Sabi ni Moira, hindi pwede na hindi tayo pupunta dahil baka pag hinalaan nila tayo. Umayos ka, Zoe ha. Huwag ka nang magpapahalata sa kanila. Pag andun tayo, kailangan mapanatili natin na nalulungkot tayo sa nangyari sa lolo mo. Kaya kailangan natin pumunta sa prayer vigil. Walang nagawa si Zoe kundi ang sundin ang sinabi ng mami Moira niya. Samantala, habang nagdadrive si Zoe mang-isa papunta sa gaganapin na prayer vigil para sa lolo Pepe niya, ay nagmamadali siya at mabilis ang takbo ng sasakyan na muntik na siyang makasagasa ng mga taong tumatawid kaya bigla siyang napapreno ng malakas. Tumawid ang mga tao at kinagulat niya dahil nakita niya ang lolo Pepe niya na tumatawid ng kalsada habang nakatingin ito sa kanya at nanlaki ang mata ni Zoe sa nakita niya. Ipinagtataka niya bakit naandun ang lolo niya. Kinabahan si Zoe. Nagpaparamdam sa kanya ang lolo Pepe niya. Ibig sabihin, hindi siya nito titigilan hanggat hindi siya nagsasabi ng totoo. Sabi niya sa sarili niya na hindi si lolo yon. Namamalikmata lang ako. Kaya nagmadali na siyang umalis. Habang sa prayer vigil na gaganapin ay dumating na sila Doc Lindon at Annalyn. Nakita sila ni Giselle kaya nilapitan niya ang mga dalawa. Nasabi ni Giselle kay Annalyn na itatransfer nila si Don Pepper sa Apex para mas maalagaan ito at mabantayan. At magpapalagay siya ng security na 24/7 para walang makapasok na magtangka sa papa niya. Ikinatuwa naman ito ni Doc Lindon at Annalyn. Nang biglang nagtanong si Giselle kay Doc Lindon at Annalyn kung bakit na cardiac arrest ang papa niya. Sabi ni Doc Lindon, hindi po talaga namin alam ang eksaktong nangyari dahil wala po kami sa tabi ni Sir Pepe nung nangyari po yon. Sinabi din ni Annalyn na pagpasok po namin ang nagre-revive kay Lolo ay si Doc Carlos po. Ikinagulat ito ni Giselle, si Doc Carlos? Kinataba naman si Giselle at sinabi niyang, hindi kaya may ginawa si Doc Carlos sa papa kaya siya na cardiac arrest? Nagkatinginan lang si Annalyn at Doc Lindon. Samantala sa Ace Ridge Hospital naman, niyaya ni Lynette si Carlos na pumunta sa prayer vigil na gagawin para kay Don Pepe. Pero tumanggi si Carlos na sumama at may gagawin daw siya. Naitanong ni Lynette kay Carlos kung nagigilty siya sa nangyari kay Sir Pepe niya. Sabi ni Carlos, bakit naman ako magigilty? Wala naman akong masamang ginawa sa kanya. Sa kabilang dako naman ay pinuntahan ni Carlos ang kwarto ni Don Pepe para tignan ang kalagayan nito. Pinagmamasdan niya ito at maya-maya ay lumapit siya kay Don Pepe at kinausap niya. Galit na sinabi ni Carlos kay Don Pepe na dapat mamatay na kayo para kasama niyong mababaon ang sekreto namin ng anak ko. Ang hindi alam ni Carlos ay naririnig siya ni Don Pepe at maya-maya ay unti-unting minulat ni Don Pepe ang mga mata niya at nakita niya si Carlos sa harapan niya na galit na galit. Ano ang gagawin ni Carlos kay Don Pepe? Tutuluyan na kaya niya itong patayin? Ano ang gagawin ni Moira para malusutan ang mga pulis? Kainin na kaya ng konsensya niya si Zoe? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.